Abaya Hawa, Isyaya Hawa Asay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawakwar tawab, Abaya Hawa. Bawakwar tawab, Abaya Hawa. Kalhalal, Abaya Hawa Alhayam. Kal halal, Abaya Hawa alhayam. Bahasa Masyayak Kihawashay. Bahasam masyayak yahawasyan. Bahasam Raw Kakadas. Bahasam raw katakas. Kwam Yasharala, Elda Oper, Maharlika, Philippines. Wam yasarala ilda opir, Maharlika, Philippines. Tawada, Abaya Hawa. Tawada, Yaman. Yaman. Okay. At manalangin din tayo sa wikang Tagalog. Abaya Hawa, sa umagang ito, sa araw ng Sabat, kung saan sinasamba ka namin at pinupuri, narito kami handang makinig ng iyong salita na nakasulat sa aklat ng Jasher, chapter 2. At salamat po, patuloy mo kaming bibigyan ng wisdom at knowledge upang maunawaan namin lubos ang iyong salita at aming magamit sa pagtuturo sa iba, sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Purihin ka, Abaya Hawa Alhayam. Salamat sa pangalan ni Masyayak Kihawashay. Yaman. So, sa umagang ito, diretso na tayo sa topic. The book of Jasher, chapter 2, will be our study. So, buong chapter, matalakay natin. Sa wikang Tagalog, ang aklat ni Jasher. Kabanata 2 ang ating pag-aralan. So, ngayon, basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 37. Ito ay 130 taon ng buhay ni Adan sa lupa, na muli niyang nakilala si Eva na kaniyang asawa, at siya ay naglihi at nanganak ng isang lalaki sa kaniyang pagkakahawig at sa kaniyang larawan. At tinawag niya ang kanyang pangalan na Seth. Sinasabing, dahil ang alahayam ay nagtalaga sa akin ng isa pang binhi bilang kahalili ni Abel na pinatay ni Cain. So, kung pansinin natin dito sa portion na ito, dahil ang alahayam ay nagtalaga sa akin ng isa pang binhi bilang kahalili ni Abel na pinatay ni Cain. Ibig sabihin, si Abel ang anak ni Adan. At nagtalaga si Alhayam ng kahalili. At ang kahalili ay si Seth na kalarawan at kahawig ni Adan. So meaning to say, si Cain ay hindi anak ni Adan. Hindi niya anak. Kung titingnan mo yung logic, si Cain hindi anak ni Adan. Anak ni iba, pero iba ang tatay. Kasi yung namatay si Abel, sinabi doon na dahil ang alahayam ay nagtalaga sa akin ng isa pang binhi. Eh bakit ganito ang pagkasabi? Isa pang binhi bilang kahalili ni Abel. Ibig sabihin, namatay si Abel, ang kahalili niyang binhi lang ni Adan ay si Seth. Hindi niya binhi si Cain. Malinaw na si Cain ay hindi talaga anak ni Adan. Iba ang tatay. Pero ang nanay, si iba pa rin. Ngayon, tuloy. At si Seth ay nabuhay ng 105 taon. At siya ay nagkaanak ng isang anak na lalaki. At tinawag ni Seth ang pangalan ng kanyang anak na Enos, na sinasabi, sapagkat sa panahong yaon, ang mga anak ng tao ay nagsimulang dumami at pinahihirapan ang kanilang mga kaluluwa at puso sa pamamagitan ng pagsuway at paghihimagsik laban sa alahayam. At ito ay sa mga araw ni Enos na ang mga anak ng tao ay nagpatuloy sa paghihimagsik at pagsuway laban sa alahayam, upang dagdagan ang galit ni Yahweh laban sa mga anak ng tao. Grabe. Pero mula kay Adan, Seth at Enos,
Dumami ang tao, doon din sa lahi ni Cain, si Enoch, at nagkaroon pa ng isang syudad na tinatawag na Enoch, lungsod ni Enoch, o the city of Enoch. Dumami. Ngayon, sa pagdami ng tao, sinabi rito, at ito ay sa mga araw ni Enos. Si Enos, pangatlong anak to mula kay Adan. Adan, Abel. di na mabilang si Abel, patay na. Seth at saka si Enos. Na ang mga anak ng tao ay nagpatuloy sa paghimagsik Grabe pala ginawa nila, no? at pagsuway laban sa alhayam upang dagdagan ang galit ni Yahweh. Upang dagdagan ang galit ni Yahweh laban sa mga anak ng tao. Noon pa lang, kauna-unahan pa lang mga tao sa mundo, pero nakita ng ugali na napakasama. Kasi ang nangyari, mga anak nga ng fallen angel, ang mga lahi ni Cain. Sino ba ang tatay ni Cain? Si Bilyar, o Bilyar, na fallen angel. Kung ano ang ugali ng tatay nilang fallen angel na Suael, yung mga anak Suael din. Ngayon, itong mga anak ni Seth at ni Enos, nahawa na lang sa environment. So, nahawa sa environment at nangyari, makasalanan na din. Yun ang panahon na yan, grabe. Tuloy tayo. Basa. At ang mga anak ng tao ay yumaon at sila'y naglingkod sa ibang mga alahayam. At kanilang kinalimutan ang Yahweh na lumikha sa kanila sa lupa. At ng mga araw na yaon, ang mga anak ng tao ay gumawa ng mga larawang tanso at bakal, kahoy at bato. At sila'y yumukod at nagsilbi sa kanila. At ginawa ng bawat tao ang kanyang Diyos-Diyosan at yumukod sila sa kanila. At iniwan ng mga anak ng tao ang Yahweh sa lahat ng araw ni Enos at ng kanyang mga anak. At ang galit ni Yahweh ay nag-alab dahil sa kanilang mga gawa at mga karumal-dumal na bagay na kanilang ginawa sa lupa. So doon pa lang pala. So, biro mo ha, kabago-bago pa lang ang mundo. Pero doon na, gumagawa na sila ng revolto. Ang revolto na pala no. Mga larawan mula sa tanso, sa bato, sa kahoy. Bato, grabe. Yung mga Diyos-Diyosan, yumukod sila sa kanila. At iniwan. At iniwan ng ng anak ng tao ang Yahweh. Grabe talaga, no? Sa lahat ng araw ni Enos, yung kapanahunan ni Enos. Doon pa lang, iniwan na At ng kanyang mga anak. At ang galit ni Yahweh ay nag-alab dahil sa kanilang mga gawa at mga karumal-dumal na bagay na kanilang ginawa sa lupa. O biro mo, kabago-bago lang ang mundo. Kumbaga ang mundo, bata pa. Ilan-ilan pa sila doon. Ilan-ilan pang henerasyon. Pero napakasama. Bakit? Dahil sa mga anak ng fallen angel, kung ano ang ugali ng tatay na fallen angel, ganon din ang ugali ng mga anak. Ito namang anak ni Enos, na lahi ni Adan, na binhi yan ni Hawa because of environment, nahawa na rin sa kasalanan. Example ha, halimbawa, yung isang Amerikanong sanggol, dala dito. Environment niya Tagalog. Di na marunong mag-English yung bata na yan. Tagalog ang salita. Pero Amerikano yan. Ganon din kung isang Pilipinong sanggol pupunta sa Amerika. Ang environment niya ay English. Di na marunong mag-Tagalog yan. English speaking na yung bata na yan paglaki. Because of environment. Ang binhi ni Yahweh na dinaan kay Adan, kay Seth at kay Enos, because of environment sa mga lahi ni Cain na anak ng fallen angel na si Bilyar, ay yun na rin ang kanilang kaugalian na hawa din sa mga pag-ugaling masama.
Yun ang mission natin dito. Hanapin ang binhi ni Yahweh nga nadala sa environment ng mga anak ng fallen angel para maakay natin sa tunay ng panampalataya, sa tunay ng pangalan ni Yahweh. Hindi yung pangalan ng mga fallen angel na may mga Diyos-Diyosan, mga revolto, kahoy. Ano yung kahoy? Born again Christian, nakaharap sila sa kahoy, yung cross. Kahoy pa rin yung kahoy, bato. Tanso, bakal. Oh? Larawang tanso, bakal, kahoy, at bato. Itong kahoy, ito yung ginawa ng mga born again Christian. Kahoy, yung cross, gilagyag ilaw, gilagyag tila, symbolic ng ahas. Tapos, akala pa naman ng born again Christian, tama sila. Pag mamatay sila sa langit sila mapunta. Akala lang ninyo yon. Dahil yung Bible, hawak nyo, Bible ng Roman Catholic yan. Wala kayong sariling Bible ang born again Christian. Yun rin ang katuruan. Nanggaling kayo sa harlot, yung babaeng, sa Bisaya pa, babaeng burikat, na pinainom ang mga hari ng mundo sa alak. Kaya pala hindi nyo pinabasa ang book of Jasher kasi mabibisto ang mga gawa ng mga fallen angel. Kinakahon. Ito ring mga remnant Hebrew Israelites sa Amerika, ayaw nila sa book of Enoch, book of Jasher, book of Jubilee. Ay nako, wala talaga kayo. Bakit kayo ganon? Ang mga remnant Hebrew Israelite, tribe of Judah, tribe of Reuben, tribe of Levi, under pa kayo sa sumpa. Dahil ang mga ninuno nyo ay nasumpa dahil kayo ang nagpapatay kay Hawasay. Binitin nyo sa punong kahoy. At yung sumpa, hanggang ilang henerasyon. That's why sirado ang inyong pandinig, sirado ang utak nyong puso sa mga aklat na ito. Yes. Tuloy tayo. Tama na, bugbog sarado ko na kayo eh. Basa. At ginawa ni Yahweh na matabunan sila ng tubig ng ilog Gihon, at kaniyang winasak at nilipol sila. At kaniyang winasak ang 3 bahagi ng mundo. At sa kabila nito, ang mga anak ng tao ay hindi tumalikod sa kanilang masasamang paraan. At ang kanilang mga kamay ay nakaunat pa upang gumawa ng masama sa paningin ni Yahweh. At sa mga araw na yaon ay walang paghahasik o pag-aaniman sa lupa at walang pagkain para sa mga anak ng tao, at ang tagutom ay napakatindi ng mga araw na iyon. Pero mo nagkaroon ng baha pero hindi yung worldwide na baha. 1/3 lang, sinabi rito. At ginawa ni Yahweh na matabunan sila sa tubig ng ilog Gihon. Ilog Gihon yun. At kanilang winasak at nilipol sila. At kanilang winasak ay 3 bahagi ng mundo, 1/3 lang. Dahil sa kasalanan ng mga tao, 1/3 winasak. Iba yung panahon ni Noah. Kasi buong mundo na yun eh. Buong kalupaan. So may baha na. So, may unang baha pala. Unang baha. 1/3 lang ang napatay. 1/3 lang na portion. Tapos, yung magtanim sila at sa mga araw na yaon ay walang paghasik o pag-aaniman sa lupa. Sumpa talaga. At walang pagkain para sa mga anak ng tao. At ang tagutom ay napakatindi ng mga araw na iyon. Yan. Tagutom yung panahon na yan. Ang bansang Pilipinas were under curse. May nangaral na sa tunay na pangalan pero dinidma. Tuloy pa rin kayo sa mga idolatry nyong kahoy, bato, tanso. Binigyan tayo ng presidenteng korap na siraulo. At yung mga lahat ng mga tauhan niya, ganun din. Walang major project na ginawa. Puro ayuda-ayuda lang. Akala nila sa ayuda, bubuto ang tao. Ako tatanggap ko ayuda, pero akala ba niyo ibubuto ko kayo? Hindi. Pero tatanggap ako na ayuda.
Kasi, yung pera na yan ay pera yan natin. Buhis yan natin eh. Bawat bili natin, may mga ibat ng kantas, pati sa Meralco, sa tubig. May mga kantas na, at saka mga buhis sa lupa, sa bahay. At saka nangungutang pa sa World Bank. At lulubo ang utang. At ang magbabayad, yung ating mga henerasyon. Bakit nangyari yan sa bansang Pilipinas? We are under curse. Dahil may nangangaral na sa totoong pangalan, hindi ninyo tinatanggap. Doon kayo naniwala sa 66 book na gawa ng Vatican Canon. Parusa yan sa bansang Pilipinas. Biro mo noong 1960. Pangit ang lugar ng South Korea. Ang Japan, pangit ang lugar. Ang Pilipinas, ang magandang building sa 1960. Pero ngayon, sa 2020, ang ganda na ng building ng South Korea. Ang Japan, ang ganda, pero ang Pilipinas, wala, kulilat na, pangit. Kasi instead na ilagay sa proyekto, napunta sa bulsa sa bawat politiko. Tapos bibigyan ka lang ng kaperanggot-peranggot na ayoda-ayoda, kunwari. Bakit? Masisi ba natin sila? Ang masisi, itong mga taong remnant Hebrew Israel, binhi ni Yahweh na ayaw talaga pang tumanggap. Napamahal na nila ang aklat na 66 book. Mahal na namin to eh. Hindi na namin iwanan to si Jesus eh. May himala to eh, si Jesus eh. Bago na ng buhay. May himala talaga yan. Kay 10 fallen angel mayroon sa kanya at 4 na hayop. Tuloy. Bugbog sarado ko na kayo. Basa. At ang binhi ng kanilang inihasik ng mga araw na iyon sa lupa ay naging mga dawag. Dawag at dawag, sapagkat mula sa mga araw ni Adan ay ang pagpapahayag na ito hinil sa lupa ng sumpa ng alahayam na kanyang isinumpa ang lupa dahil sa kasalanang ginawa ni Adan sa harap ni Yahweh. At nang ang mga tao ay patuloy na naghimagsik at sumuway laban sa alahayam at pinasama ang kanilang mga paraan, na ang lupa ay naging masama rin. At nabuhay si Enos ng 90 taon at naging anak niya si Kainan. Okay. May Kainan na. Ito si Adan kasi, yung nagkasala, ang binitawan ni Abba Yahweh sa kanya ay yung sumpa sa lupa. That's why, yung mga farmers, hirap na hirap talaga minsan sa income sa kinikita. Biro mo, itong panahon nito, magtanim ka na, ano maani mo, dawag? Ano yan, tinik? Sa Bisaya pa, tunok. So, yan ang nangyari. Kasi, yung ugali nga ng tao ay masama na. Masama ang ugali. At ng mga tao ay nagpatuloy na naghimagsik at sumuway laban sa alahayam. Patuloy pa himagsik. Kahit magsisi, sabihin ko na mali yan teaching na yan, baguhin yan, ay hindi, ganun pa rin. Hindi talaga nagsisi. Bigla lang kang biblock niya. Madali naman eh. Okay, may problema pa lang teaching ko, Bishop. Sige, aralin ko yung turuan mo rin ako sa mga teaching mo para makuha ko yon. Dapat ganun eh. Aba, kapareho ka lang sa ugali dito. Patuloy na naghimagsik, sumuway laban sa alahayam. Instead na magpakumbaba, magsisi, kinukorek siya, ayaw magpakorek. Panindigan niyang tama. May binabatayan kasi tayo na bakit ang atin ay tama. Kasi may original Bible tayong binabatayan. Doon ka sumandal na kumukuha sila ng teaching sa King James 16:11. Corrupted pa rin yan.
Doon ka sumunod sa mga nasumpa na mga tribe of Judah, tribe of Benjamin at tribe of Levi. Under curse pa sila, yung mga kapu-apuhan nila, mga henerasyon, hindi talaga na maano. Ang nasa prophecy, ang gagamitin sa mga huling oras ay ang mga taga-silangan. At sila ay mga ibong mandaragit, mga ibong mandaragit. Hindi yung ibong mandaragit isa lang, sinusulo naman ni Felix. Di talaga mananalo si Felix. Sinusulo niyang pagka-ibong mandaragit. Mga ibong mandaragit nakasulat sa original Bible. Mga ibong mandaragit. Ibig sabihin, marami ang mga ngaral na dadagitin ka sa salita. Paano ka maging mandaragit kung duwag ka? Di mo kaya mabanggit ang Yahweh. Puro ka lang ama, ama, ama. Maraming ama eh. Si Satanas, ama din siya. May anak sa mga fallen angel. Mga duwag. Sabi ko nga, ang celebration ng birthday ay paganism. Nagbigay ka ng kaluluwa sa mga demonyo na anak ni Samael at ni Lilith. Aba, tuloy-tuloy pa rin. Hindi, matigas talagang ulo. Parang dito, at nang mga tao ay nagpatuloy, paghimagsik at sumuway laban sa lahayam at pinasama ang kanilang mga paraan na ang lupa ay naging masama rin. Yan ang nangyari. Oh, tama na. Bugbog sarado na naman kayo. Tuloy. Muli kayo na lang. At si Kainan ay lumaki at siya ay 40 taong gulang. At siya ay naging matalino at nagkaroon ng kaalaman at kasanayan sa lahat ng karunungan. At siya ay naghari sa lahat ng mga anak ng tao at kanyang pinangunahan ang mga anak ng tao sa karunungan at kaalaman. Sapagkat si Kainan ay isang napakatalino na tao at may pangunawa sa lahat ng karunungan. At sa kaniyang karunungan, siya pinamunuan ng mga espiritu at mga demonyo. At alam ni Kainan sa pamamagitan ng kanyang karunungan, nalilipuli ng alahayam ang mga anak ng tao dahil sa pagkakasala sa lupa. At nasa mga huling araw ay dadalhin ni Yahweh sa kanila ang mga tubig ng baha. Si Kainan, matalino. Ang unang matalino pala, hindi pala, pangalawa lang pala si King Solomon. O si Kainan pala, pangatlong anak ni Adan mula kay Seth. Seth, Enos, Kainan. Oh, pangatlong anak yan mula kay Seth. Seth, Enos, Kainan. Matalino. Hindi pala si King Solomon ang matalino. Pangalawang katalinuhan lang ni Solomon. Una talaga si Kainan. Kaya lang, yung sobrang talino, tama naman ang kanyang hula eh, kanyang pagkasabi, na darating ang panahon na magkaroon ng baha. Oh. Padadalhan ni Yahweh sa kanila ang mga tubig at baha. Tama, na may baha talaga yung panahon ni Noah. Pero kaya lang si Kainan, binigyan siya ng katalinuhan sa espiritu mula sa raw kakadas at binigyan rin siya ng espiritu mula sa mga anak ni Lilith at ni Samael, mga demonyo. Yun rin ang nangyari kay King Solomon. Si King Solomon, may wisdom siya galing sa raw kakadas at may wisdom siya galing din sa mga demonyo. Yan ang nangyari kay King Solomon. May wisdom mula sa demonyo at may wisdom mula sa raw kakadas, Holy Spirit. Yan si Kainan. Ngayon, si Kainan, laging kainan talaga, busog lagi, kainan eh. Ito pala yung naging unang matalino bago si King Solomon. Bago si King Solomon. Grabe. Pangatlong henerasyon niya, Dan. Oo. Pangatlong henerasyon mula kay Seth, Enos, Kainan. Matalino.
Tama yung sinabi niya patungkol sa bahay, darating. Pero kaya lang, Karunungan naman niya. at sa kanyang karunungan, siya ay Pinangmunuan. pinamunuan ng mga espiritu. Sa Yahawa to galing. Mga experience. At sa mga demonyo, ito naman sa mga demonyo, anak ni Samael at ni Lilith, Grabe pala. na magkakaroon ng kaluluwa yan pag may mga taong magbe-birthday. Sige, birthday pa more kayo para maglagay kayo ng kakaluluwa itong mga demonyo. Pero mo, dami yan eh. Dahil si Lilith, nanganganak ng demonyo 100 araw-araw. Grabe dami na. Yung wisdom ni Kainan at saka ni King Solomon, galing sa raw kakadas at galing din sa demonyo. Yun ang nangyari kay King Solomon. Ang talino ni King Solomon ganito eh. Para walang gira sa panahon niya, kasi ang tatay niya puro gira, si King David. Siyempre, biyanan niya ang lahat ng hari sa buong mundo. Hindi niya sa digmain. Manugang ko yan eh. Pag titirahin ko yan, madama yung mga apo ko. Oh, walang gira. Tama, talino. Kaya lang, Umayon. sa sobrang pagmamahal niya sa mga asawa niya lahat, ilambing-lambingan siya sa mga asawa na mga hindi manampalataya. Sige na, darling. Paggawaan mo kami ng simbahan, dami naman tayong pera eh. Sisimbahan namin kay Baal. Oh, nagpatayo din. At inauguration, opening sa pagsamba, siyempre nandoon din si King Solomon. O, samba rin siya kay Baal. Sabi naman na, siyang asawa, darling, gawaan mo rin ako simbahan. Ginawaan mo yung isa ako rin, simbahan ni Astarte. Ayan, gumawa rin. Pagkatapos, unang samba, nandoon din si King Solomon, samba rin. Migrasyon. So, ang mga remnant Hebrew Israelite na double kara, Sumunod na rin. na magsimba rin sa kay Baal, sa fallen angel, simba naman kay Hawa, magsimba sa fallen angel. Kasi minsan may bibigay kasing pera dito eh. Magkikeyboard-keyboard ko, bibigyan ako ng 300. Tapos dito ko atin, bibigyan naman ko ni Pastor Sangko ng di may pangbili oh. Yan ang mga karunungan mula kay ni King Solomon. Grabe, no? Kainan. Oo, ni Kainan. Kasi Kainan eh. Pwede doon may Kainan. Kahit ang harap mo si Baal, si Astarte. Dito naman Kainan. Kasi Kainan eh, puro kain ang gusto eh. So, yan ang nangyari. Okay, basa. At sa mga araw na iyon ay sumulat si Kainan sa mga tapyas na bato o ng bato kung ano ang magaganap sa darating na panahon. At inilagay niya ang mga ito sa kanyang mga kayamanan. At si Kainan ay naghari sa buong mundo at ibinaling niya ang ilan sa mga anak ng tao sa paglilingkod sa alahayam. At nang si Kainan ay 70 taong gulang, siya ay nagkaanak ng 3 anak na lalaki at 2 anak na babae. Ito si Kainan, naghari sa buong mundo. Saklaw niya ang mga lahi ni Cain eh. Samantala si Kainan, lahi yan ni Seth eh. Mula kay Adan. Adan, Enos, Adan, Seth, Enos, Kainan. Pero naghari siya sa buong mundo. Hahawak niya ang mga lahat ng iba-ibang lahi. Sakop niya lahi ni Cain. Kasi, double kara nga siya. May katalinuhan siya mula sa raw kakadas, Holy Spirit. May katalinuhan niya mula sa mga demonyo. That's why. Tsaka yung pangalan niya, kapangalan ng unang Cain. Oh, Cain. Kainan. Tapos nan lang. O, Kainan. Unang So, yan ang nangyari. Ngayon, ito si Kainan na ito, naghari sa buong mundo. Ang tao kasi na double kara at matalino ka, pwede ka bigyan ng mga posisyon. Mangaral ka dito. Ngaral siya sa mga kapulisan. Double kara. Pangaral din siya sa mga pangalan ng mga fallen angel. Balik sa simbahan, pangalan naman ng totoo. Agoy. Ganyan si Kainan. May mga lahi si Kainan ngayon dito na double kara. Yung lahi ni Kainan, lahi ni King Solomon. Ganun yon, mga double kara. Pag yahawa ka talaga.
hindi ka mabilong sa tawag dito yung ibong mandaraget na ravenous bird na agila. Kasi double kara ka eh. Kasi hindi nga pwede nating awayin sila. Itabi ng mga isang manugang ko, hindi natin pwedeng awayin sila. Eh, sang-ayon ka sa mali daw nila para walang away. Pag inaway mo daw sila, awayin ka rin. Huwag mong awayin. Pero ito, ravenous bird talaga to. Wala, banat talaga sa social media. O, yan. Awayin mo sila. Di ko inaaway. Oo. Maliwanag lang. So, yan. Tuloy natin. Basa. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Kainan. Ang pangalan ng panganay ay si Mahalalel. Ang ikalawa ay si Inan. At ang ikatlo ay si Mered. At ang kanilang mga kapatid na babae ay sina Ada at Sila. Ito ang 5 anak ni Kainan na ipinanganak sa kanya. At si Lamek na anak ni Metusael ay naging kamag-anak ni Kainan sa pamamagitan ng pag-aasawa at kinuha niya ang kanyang 2 anak na babae para sa kanyang mga asawa. At si Ada ay naglihi at nanganak ng isang lalaki kay Lamek at tinawag niya ang kanyang pangalan na Jabal. Okay. Ngayon, ito ha. Ito si Kainan, may 5 anak. 3 lalaki, 2 babae. Si Mahalalel, ang panganay. Pangalawa, si Inan. Pangatlo, si Mered. Tapos sa babae, si Ada at saka si Sila. Yan, kay Kainan na anak yan. Na lahi mula kay Adan. Adan, Set, Enos, Kainan. Ngayon, ito naman si Lamek, na anak ni Matusael. Ang tatay ni Matusael ay si Mituhael. Ang tatay naman ni Mituhael ay si Irad. Ang tatay naman ni Irad ay si Enok. Ang tatay ni Enok ay si Cain. Mula si Cain, 2 kasing Enok dyan. Dito sa line up yun ng Cain kay Cain. Cain, Enok, Irad, Mihuael, tapos Mitusael, tapos Lamek, pang-5 si Lamek. Ngayon ito si Lamek, naging manugang ni Kainan. May asawa ni Lamek, ito si Ada at saka si Sila, magkapatid. Kuha talaga ang 2. Ayaw mapunta yung isa sa iba, gustong kunin lahat. Siguro, kasi ito, gwapong-gwapo to. Kasi lahi ito ni Cain lahi ni Bilyar Mga tisoyen to mistiso. Ito, mga black beauty to Siguro Mga brown, mga... mga black beauty yan. Ay lumalabas ang anak Pilipino, mga sakto, katamtaman. Yan. Filipino beauty. Yung mga Semite kasi, mga dark yon. Kasi galing sa lahi ni Cain, ni Adan yun Kung anong kulay ng lupa, yun ang kulay ng balat. Katulad natin, ito. Brown. Dark brown. Brown. So, yun ang mga lahi. Ngayon, tuloy natin. Ngayon si Ada, sabi rito at kinuha niya ang kanyang 2 anak na babae para sa kanyang mga asawa at si Ada ay naglihi at nanganak sa isang lalaki kay Lamek na tinawag niya sa kanyang pangalan na Jabal. Kay Ada yan Ngayon, basa. At siya ay muling naglihi at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalang Jubal. At si Sila na kaniyang kapatid na babae ay baog ng mga araw na iyon at walang anak. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga anak ng tao ay nagsimulang sumuway laban sa alahayam at lumabag sa mga kautusan na kaniyang iniuutos kay Adan upang maging mabunga at magpakarami sa lupa. At pinainom ng ilan sa mga anak ng tao ang kanilang mga asawa. Mga asawa ng isang burol na magpapababa sa kanila upang mapanatili nila ang kanilang mga anyo
at kung saan ang kanilang magandang anyo ay hindi kumukupas. Pangalan, burol. Ano yan? Burol. Burol. Ngayon naman, ano ngayon ang magpabata? Tigumin yung ano? Tamod. Itimod, ihapla sa mukha. Ito, burol. Ngayon, pag makainom ka ng burol, hindi ka tumanda. Oo nga. Mapanatili yung ganda nila Oo. ng kupas. Ano yan? Pero mo ha, nagpapababa ng kanila upang mapamanatili ang kanilang mga anyo at kung saan ang kanilang magandang anyo ay hindi kukupas. Noong panahon, yung si burol ay makapabata. Ngayon, ang pangalan ngayon, si tamod na. Pero mayroon pang imbento. Sabi ng anak ko may iba pa raw na chemical yung ginagamit na pampabata. Ngayon, tuloy natin ha. Ito. Basa. At nang pinainom ng mga anak ng tao ang ilan sa kanilang mga asawa, si sila ay uminom na kasama nila. At ang mga babae ay nagdadalang tao at napakitang kasuklam-suklam sa paningin ng kanilang mga asawa bilang mga balo. Samantalang nangabubuhay ang kanilang mga asawa sapagkat sa mga baog lamang sila nakikisama. At sa katapusan ng mga araw at taon nang si Sila ay tumanda, binuksan ni Yahawa ang kanyang bahay bata at siya ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Tubal-Cain na sinasabi, pagkatapos kong matuyo at ay nakuha ko siya sa makapangyarihang alakayam. Ito si Sheila, nakainom din ng burol. At nang pinainom ng mga anak ng tao ang ilan sa kanila, mga asawa, si Sheila ay uminom, nakasama nila. Na kahit tumanda ang edad mo, ang mukha mo bata pa rin. Si Sheila, bata pa rin ang mukha. Ang edad lang ang tumanda. Ngayon, itong mga lalaki naman, ayaw nila. Kasi gusto nila na sa mga asawa lang nabalo, ang nabaog, na hindi magkaanak. Pag uminom ka, nagkaanak Kasi si Sheila, nagkaanak. At ang mga babae ay nagdalang tao, ay napakitang kasuklam-suklam sa paningin ng kanilang mga asawa bilang mga balo. Samantalang nangabubuhay ang kanilang mga asawa sapagkat sa mga baog lamang sila makisama. Itong mga lalaki, salbahe dito mga lalaki. Gusto nila sa mga baog na asawa kasi ayaw nilang magkaanak kasi maraming bibig papakainin, magastos. At sa katapusan ng mga araw, ng taon, nang si Sheila ay tumanda. Edad lang tumanda pero mukha bata pa rin. Dahil sa burol. Binuksan ni Yahawa ang kanyang bahay bata. At siya ay naglihi. At nanganak ng isang lalaki na tinatawag ng kanyang pangalan na Tubal-Cain. Ayan na, Tubal-Cain. Na sinasabi, pagkatapos kong natuyo, ay nakuha ko siya sa kapangyarihang alahayam dahil sa burol. Basa. May panganak si Tubal-Cain sa burol. Ah. At siya ay naglihi ulit at nanganak ng isang anak na babae. At tinawag niya ang kanyang pangalan na Naama. At si Lamek ay matanda na at matanda na. At ang kanyang mga mata ay malabo na hindi na niya makita. At si Tubal-Cain na kanyang anak ay pinangungunahan siya at ito ay isang araw na si Lamek ay pumunta sa parang at si Tubal-Cain na kanyang anak ay kasama niya. At habang naglalakad sila sa parang, si Cain na anak ni Eva ay sumulong patungo sa kanila. Sapagkat si Lamek ay napakatanda na
at hindi gaanong makakita. At si Tubal-Cain na kanyang anak ay napakabata. At sinabi ni Tubal-Cain sa kanyang ama na iguhit ang kanyang bugsog. At sa pamamagitan ng mga palaso ay kanyang tinaga si Cain na nasa malayo pa at kaniyang napatay sapagkat siya ay nagpakita sa kanila na isang hayop po. Oh, yan. Isang hayop. Oh, yan ah. Pumatay kay Cain. Oh. Si Cain, nag-anyo kasing hayop. Nagbago Ito naman si Lamek, na medyo malabo ng mata. Mata ko nga, medyo malabo na rin eh. Lalo ng hapon, di ko makita ang tao pag malayo. Parang anino lang. Ipaglapitan ko, maklaro ko ng mukha. Ikaw pala to. Ganon. Radiation yan sa gadget. Lagi ko nag-interpret ng... Ngayon, ito nangyari. Balik muna tayo dito ha. At siya'y naglihi. Uli. At nanganak ng isang anak na babae, tinawag niya ang kanyang pangalan na si Naama. Yan na. Ayun ang asawa ni kapatid Ay, na asawa ni Tubal-Cain. ano? Sina Ama. Yung asawa ni Ang asawa ni Lamek, ito si Sheila. Sila. Ang anak ni Lamek kay Sheila, si Tubal-Cain at saka si Naama. Yun ang asawa ni Noah. Oo, asawa ni Noah. Dahil ito si Naama naman, natuto siya sa karunungan o sa kaalaman tungkol sa burol, na hindi tumanda, ginamit din ni Naama. Biro mo ha, si Naama pa rin ang asawang first wife ni King Solomon. Ang layong layo ng distansya ng mga taon yun. Hindi tumanda. Kasi may gitik na, no? Hindi tamod, kundi burol. Burol ang gitik. Ang magtik, yung hilamos lang yung sa tamod eh. Yung kitik ng tamod, mga bakla na yan eh. Kumakain, ininom. Sila ininom. Doon bumata. Ito si Naama, actually, unang nakatikim dito, hindi naman si Noah eh. Oo. Si Samyasa. Dito na in love si Samyasa. Ditong Naama na yan. Nakaanak si Naama ng Nipilim. Oo, yung ano, yung... At pangalawang anak ni Naama ni Samyasa ay si Japhet. Oo, Yan. Tapos, dahil hindi tumanda si Naama, si Noah ay tumanda, at hindi na makakilos si patay na ang manoy ni Noah. Yung anak niya. Wala namang Viagra noon. Aba, yung anak na niya si Ham. Nasumpa tuloy si Ham. Puti naman yan si Ham eh. Naging itim. Sobrang itim. Grabe. At ang anak niya si Kanaan, nasumpa din. Naging alipin na. Kanaan. Yan ang kwento. Wala yan sa 66 book. Oo, wala. Oo. Nangyari, ang anak ni Sheila, ni Lamek, ay si Tubal-Cain at saka si Naama. Ang anak naman ni Ada at ni Lamek ay si Jabal at saka si Jubal. Pero magkapatid yan, ang kanilang tatay, o biyanan ni Lamek ay si Kainan. Na lahi ni Seth, ni Adan. Pero si Lamek, lahi siya ni Cain. Mixed blood na ang nangyari. Nag-mix. Mm. Hap-hap na. At nangyari, yung nagpunta sila sa parang, si Cain, si Lamek at saka si Tubal-Cain, ng kanyang anak, nakasama niya, at habang naglalakad sila sa parang, kasi gusto silang maghanap ng hayop para kainin nila, pang ulam nila, si Cain, na anak ni iba, ay sumulong patungo sa kanila. Nag-anyo ng hayop. Tama, ito mga naghanap to ng hayop para patayin eh. Sapagkat si Lamek ay napakatanda na at hindi gaanong nakakita. At si Tubal-Cain, ito malinaw pang mata ni Tubal-Cain, na kanyang anak ay napakabata. At sinabi ni Tubal-Cain, si Tubal-Cain naman nag-utos eh, sa kanyang ama, na iguhit ang kanyang busog.
At sa pamagitan ng mga palaso ay kanyang tinaga. Hindi naman alam si Cain pala yun. Akala hayop na nasa malayo pa. Na kanyang napatay sapagkat siya ay nagpapakita sa kanila na isang hayop. Siyempre, kita, linaw na mamata nito baka hayop yun, oh. Sabi niya, sige tatay, tirahin mo, gamitin mo yung pana mo, yung busog mo. Natamaan si Cain. Si Cain pala. Tuloy natin kwento, ha. Basa. Wala yan sa 66 book, ha. Basa. Naging aswang pala si Cain. Transforman. Oo. At ang mga palaso ay pumasok sa katawan ni Cain, bagaman siya ay malayo sa kanila, at siya ay bumagsak sa lupa at namatay. At ginanti ni Yahweh ang kasamaan ni Cain, ayon sa kanyang kasamaan, na kanyang ginawa sa kanyang kapatid na si Abel. Alinsunod sa salita ni Yahweh na kanyang sinabi, at ito ay nangyari na, nang mamatay si Cain, na sina Lamek at Tubal-Cain ay nagtungo upang tingnan ng hayop na kanilang napatay at kanilang nakita at namasdan si Cain na kanilang lolo ang bumagsak sa lupa na napatay. Mintin yung lakas ng basa para no. Huwag mo baba. Si lolo Okay, pala, ganito. Ito na, nangyari. Kasi ito si Cain kasi, nag-anyo ring hayop kasi. Alam mo, ano yun eh. Ito si Tubal-Cain sa si Lamek, yung mag-ama, naghanap ng hayop yun. Para makakuha sila at dawin lang pang ulam. Nag-anyong gusta si Boro. Ito naman si Cain, nag-anyong hayop. Yung nilapitan nila, nagulat sila, hindi pala hayop. Si Lulu pala nila yun. Oh? Sabi rito, at ito ay nangyari na. Nang namatay si Cain, sina Lamek at Tubal-Cain ay nagtungo upang tingnan ang hayop na kanilang napatay. Kala nila hayop talaga. At kanila nakita at namasdan si Cain na kanilang luno ang bumagsak sa lupa at napatay. Sa pangalan niya. Sa 66 book, walang binanggit kung anong kamatayan ni Cain. Ayaw nila ipabasa ang Bukol Jasher para ignorante ang tao sa kalaman. Ngayon, tuloy tayo. Basa. At labis na nalungkot si Lamek sa paggawa nito at sa pagpalakpak ng kanyang mga kamay, nagalit si Tubal-Cain at sinaktan niya ang kanyang ama. At napatay ni Lamek ang kanyang anak na si Tubal-Cain. At nabalitaan ito ng mga asawa ni Lamek at ginawa ni Lamek at hinahangad nilang patayin siya. At ang mga asawa ni Lamek ay kinapuotan siya mula sa araw na iyon, sapagkat kaniyang pinatay si Cain at si Tubal-Cain. At ang mga asawa ni Lamek ay hiniwalayan sa kaniya, o humiwalay sa kaniya, at hindi nakinig sa kaniya sa mga araw na iyon. So, ito ang kwento ha. Wala pa rin sa 66 book to ha. At labis na nalungkot si Lamek. Nalungkot talaga siya kasi ang mata kasi niya hindi klaro. Tapos si Tubal-Cain, malinaw naman ang mata niya. At sa paggawa nito, at sa pagpapalakpak ng kanyang mga kamay, nagalit si Tubal-Cain at sinaktan niya ang kanyang ama at napatay ni Lamek ang kanyang anak na si Tubal-Cain. Nag-aaway silang dalawa. Naaway. Kasi siyempre, nalungkot si Lamek. Sabi niya, ang galing mo, no? Ang galing mo. Malinaw ang mata mo, ako malabo, tapos pala, yung napatay natin, lolo natin, ang galing mo, ang galing. Yun ang pinabalakpak, para bang tinutuya niya si Tubal-Cain. Si Tubal-Cain naman nagalit, sinaktan ng tatay niya. Pinatay tuloy siya ng tatay niya. Ganun ang kwento. Nalungkot din yun eh. Patayan sila magtatay. Dalawa ang napatay niya, lolo nila, sa tuhod, at the same time, yung anak ng si Lamek. Anak ni Tubal-Cain. Yan. Basa. At
At lumapit si Lamech sa kanyang mga asawa at pinilit niya silang makinig sa kanya tungkol sa bagay na ito. At sinabi niya sa kanyang mga asawang sina Ada at Sila, dinggin ninyo ang aking tinig, o mga asawa ni Lamech. Pakinggan ninyo ang aking mga salita. Nagawa ko ang karahasang ito dahil matanda na ako at may uban na ang aking ulo. At ang aking mga mata ay malabo na dahil sa edad ko. Nagawa ko ang mga bagay na ito nang hindi ko nalalaman. At sinaktan ako ni Tubal-Cain, kaya ko siya napatay. Oh. Ibig sabihin, hindi sila diyang pinatay, napatay. Napatay niya kasi sabi na, ikaw malinaw ang mata mo, ang akin malabo. Ang galing mo magtuturo ka pa ng mali. O, napatay ito ng lolo. Ito naman, sinisi kasi ni Lamech si Tubal-Cain. Naasar din to si Tubal-Cain, sinaktan yung tatay niya, si Lamech. Pinatay rin ni Lamech. Siyempre, bata pa si Tubal-Cain, kayang patay ng tatay yon. So, yan ang kwento. Tapos, maniliwanag. Unang-una, nagbalak tong asawa niya na si Ada at si Sila na patay niya si Lamech at nahiwalay. Ngayon, talagang makulit naman si Lamech na, pakinggan niyo ako. Pakinggan yung paliwanag ko para maunawaan niyo bakit nangyari ito. Sabi niya, hindi ko kagustuhan ang nangyari. O, yan. Nakinig naman. O, we're together again naman sila ulit. Sasawa niya. Tuloy. At ang mga asawa ni Lamech ay nakinig sa kanya sa bagay na ito. At sila ay bumalik sa kanya kasama ang payo ng kanilang lolo na si Adan. At hindi na sila nagkaanak sa kanya mula noon. At batid ang galit ng alahayam ay tumindi sa mga araw na iyon laban sa mga anak ng tao upang lipulin sila ng mga tubig ng baha para sa kanilang masasamang gawa. At si Mahalalel na anak ni Kainan ay nabuhay ng 65 taon at naging anak niya si Jared. At nabuhay si Jared ng 62 taon at naging anak niya si Enoch. Ito yung Enoch na na-rapture. Hindi yung sa lahi ito ni Seth. Yung isang Enoch, yung unang anak ni Cain yun. Ito pang 7. 7 henerasyon. Ngayon, kaya lang napatawa din ni Ada at saka ni Sila, si Lamech, kasi nagpayo din pala si Adan, yung kanilang lolo na si Adan. At sila ay bumalik sa kanya kasama ang payo sa kanilang lolo na si Adan. Sabi ni Adan, sige, patawarin na ninyo yon. Hindi naman malabo kasing mata niya. Ito namang anak ninyong si Tubal-Cain, sinaktan kasi ang tatay. Sa labis na kalungkutan, napatay tuloy. Noon pa lang may anak na pala talagang umaaway sa magulang. Ito si Tubal-Cain. Kasi ito si Lamech, sinisi niya si Tubal-Cain. Na malinaw ang mata mo, ako malabo. Tapos ikaw nag-utos na gagamitin ko ang pana, ang busog, para tamaan ko yung hayop. Ang tingin ko malabo, di sabi mo hayop. Siguro, paano kasi yung lolo natin, nag-anyong hayop? Aswang pala si Cain na nagtatransform. Nag-costume ng hayop, kumbaga, nagbibiro lang yata yon. Yung biro niyang costume na yun ang napapahamak sa kanya. Tama lang yun, kasi sumpa na yun sa kanya, parusa na yun niya ni Yahweh sa pagpatay niya kay Abel. Pagka nag-disguise lang siya. Nag-disguise siya na... Tapos ginawa niyang damit. Gamit sila magbalat ng hayop, tapos yung ulo ilagay dito. Baka biniro. Gayon, pansinin natin, ano ang nakalagay sa original Bible? Basa. Genesis chapter 4 verse 23. Sinabi ni Lamech sa kanyang dalawang asawa, pakinggan ninyo ang aking sasabihin, Ada at Sila, ang aking minamahal na asawa. Pinatay ko ang 2 tao, sina Lolo Cain at Tubal-Cain, na aking anak, sapagkat ang aking paningin ay malabo na at ay malabo. Naisip ko isang hayop ang lumapit sa akin. At sinabi ni Tubal-Cain,
na dapat kong gamitin ang pana at patayin ang hayop. At pinatay ko si Lolo Cain sa anyo ng isang hayop na pinatay ko at sinisi ko si Tubal Cain sa nangyari. At ako ay nasaktan, kaya't pinatay ko sila. Original Bible to ha. Genesis chapter 4 verse 23. Ngayon titingnan natin ano nakasulat sa Babylonian Bible, yung corrupted. I-compare natin. Di ba ito, magka-coincide siya sa Jaser. Makapareho. Na napatay niya dalawang tao. Ang Lolo Cain at saka yung anak niya si Tubal Cain, napatay. Dahil patay, bakit napatay? Sinaktan siya eh. Sinaktan kasi siya eh. Pero dyan, mali na ang pagkaano dyan. Pinatay na. Ang pinatay at saka napatay, sinadya na ang pinatay. Pero yung napatay talaga, napatay. Hindi talaga sinadya na. Kasi nag-anyong hayop kasi si Cain eh. Baka sinaktan lang yun, hindi na-control yung napatay. Sinaktan si Lamek sa anak niya kasi sinisisi kasi ng tatay ang anak na ikaw ang malinaw ang mata, ako malabo. Nakita mo dapat. Bakit ka inutusan mo kung titirahin ko ng pana? Ang galing mo, ang galing mo. Yan. Ito naman, asa ding Tubal Cain, sinaktan niyang tatay niya. Di pinatay tuloy siya ng tatay niya. Yan ang story. Pareho sa Jaser, Book of Jaser, at saka original Bible. Pareho. Ngayon, eto sa Babylonian Bible, basa. Genesis chapter 4 verse 23. Sinabi ni Lamek sa dalawa niyang asawa, dinggin ninyo itong aking sasabihin, Ada at Sila, mga asawa kong giliw. May pinatay akong isang kabataan sapagkat ako'y kanyang sinugatan. Pero, tinanggal, no? Hindi na sinama. Sino bang kabataan? Anak niya yon, si Tubal Cain. At saka yung isa, hindi na binanggit si Cain na lolo niya. Wala na. Binawasan talaga. Daming bawas. Daming bawas. Pero mo, sinabi ni Lamek sa dalawa niyang asawa. Tama yung pagkasabi. Dinggin ninyo itong aking sasabihin, Ada at Sila. Yan, okay rin siya. Mga asawa kong giliw, asawa kong mahal, tama rin, pareho doon. May pinatay akong isang kabataan. Ito na ang mali. Ayan, binago na nila. Sapagkat ako'y kanyang sinugatan. Tama yung sinugatan siya. Sinaktan siya. Tama yon. Pero yung sinabi niya, isang kabataan, mali yon. Anyway, bata pa naman si Tubal Cain. Pero hindi niya sinabi na yung kabataan na yan, anak na si Tubal Cain at napatay pa niya si Cain. Na kanyang lolo. Kita mo, ang laking bawas. O kayong nanonood sa YouTube channel, tingnan mo ha, paano kinurap ang Bible. Ito ang nakalagay. Pero sa original Bible, ito nakasulat sa original Bible. Sinabi ni Lamek sa kanyang dalawang asawa, pakinggan ninyo ang aking sasabihin, Ada at Sila. Ang aking minamahal na asawa, pinatay ko ang dalawang tao, sina Lolo Cain at Tubal Cain, na aking anak, sapagkat ang aking paningin ay malabo. Naisip ko, isang hayop ang lumapit sa akin. At sinabi ni Tubal Cain na dapat kong gamitin ang pana at patayin ang hayop. At napatay ko si Lolo Cain saan yung isang hayop na napatay ko. At sinisi ko si Tubal Cain, sinisi niya. Sa nangyari. At ako ay nasaktan, kaya pinatay ko siya. Magkatukma dito. Kasi ito, sinungaling talaga itong Bible nito. Lie. Yung gawa, product ng Vatican Canon Law. Yan. Only a lie has different version. King James, NIV, yan, puro kasinungalingan yan. Ano ba ang nakalagay sa nakasulat sa original, sa Jaser? Magkapariho doon sa original Bible. At labis na nalungkot si Lamek sa paggawa nito. At sa pagpalakpak ng kanyang kamay, nagalit si Tubal Cain at sinaktan niya ang kanyang ama at pinatay ni Lamek ang kanyang anak na si Tubal Cain. Kasi ang ginawa kasi ni
ni Lamek, ang galing mo anak ha, ikaw malinaw ang mata mo, napanain ko yan, malabo ang mata ko, ngayon pala, lulo pala natin yan, ang galing mo. Oh, parang ano, eto naman, asar din, sinaktan ang tatay niya. Ayun ang cause na pinatay na tuloy ni Lamek ang anak niya. Pero kasasinungalingang Biblia, ito, sinungaling Biblia, aba, Pinalis si Adan. may pinatay akong isang kabataan sapagkat ako'y kanyang sinugatan. Wala si Nawala si Cain. Nawala din si Cain. Ngayon, kayo mga remnant Hebrew Israelites sa Amerika, sa ibang bansa, sa India, ayaw nyo sa Book of Jasher? Gusto kayo, dito lang kayo maniniwala sa kasinungalingan ng 66 book? At yung 80 books na King James 1611, ito pa rin ang nakasulat. That's why wala talaga kayo. Alam mo, ang reward doon sa New Heaven, New Earth, and New Jerusalem, baka sa bangkita pa kayo tira o sa parang, hindi kayo magkakaroon ng mansion. Dahil sumpa kayo. Marami kayong magkakasama doon sa parang. Nagapakain ng mga hayop. May mga makulit pa ng mga hayop doon. Mga unggoy, mga tigre, mga leon. Sige, sige ka. Alis nga nila si Lolo Cain. Kulit. So, di na tayo awit. Diretso na tayo sa closing prayer. Pastor Richard, ang manalangin. O dakilang Aba Yahawa, aming alahayam, purihin ka sa mga salita na aming natutunan sa araw na ito. Upang kumpirmahin ang iyong mga kasulatan sa kapahayagan ng aklat ni Hazer. Upang sa buhay na ito ay may basihan kami upang sambahin, kilalanin at tanggapin ang nag-iisang banal mong pangalan. At ang mga binagong aklat na ngayon ay daladala ng marami sa aming bansa at sa ilang mga bansa na tumanggap nito. Aming Yahawa, muli buksan po ninyo ang pangunawa at diwa ng mga remnant na nagkalat sa 4 na sulok ng daigdig, upang ang kanilang patuloy na kabulagang espiritual, inyong kahabagan na muling makamulat sila at maunawaan nila ang mga salita na kanilang pinaniniwalaan sa mga aklat na dinoktor ay mga binagong aklat na hindi original. O Yahawa, sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa araw na ito. At mula sa aming mga puso at labi, ikaw lang ang aming sasambahin at dadakilain. Patuloy kaming maglilingkod sa iyo sa iba't ibang kaparaanan. Ikaw lang ang aming patuloy na itataas. O aming Yahawa, ang tunay na alahayam na makapangyarihan sa lahat, na sa pangalang Mashiach Yahawashai, nagbigay sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang dugo at kamatayan. Purihin ka sa pamatnubay ng banal na Rokakadas sa aming mga buhay. Ikaw lang ang nag-iisang Yahawa alahayam na aming paglilingkuran. Sa pangalang banal ng aming dakilang hari at makapangyarihang tagapagligtas, Mashiach Yahawashai. Yaman. Aba Yahawa, siya Yahawa Asay, ang may likha ng ating buhay.